Hindi. Hindi pwede. Saan daw na bar? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang boses. Hindi ko sure, girl. Basta sikat daw na bar. Yung Lycia yata. Narinig ko lang. Lycias. Ang pangalang iyon ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Olivia. Ang kanyang pinakakinatatakutan. Ang kanyang sikreto. Pwede ko bang makita? Halos pautal niyang tanong. Ay, wala sa akin, girl. Sa phone ni Dennis yun, yung bago sa sales. Pero DSI ko ay Bluetooth mamaya kung papayad. Ang mga sumunod na oras ay isang impyerno para kay Olivia. Ang bawat bulungan, bawat hagikik mula sa kabilang cubicle, ay parang direktang patama sa kanya. Ang takot ay unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan, malamig at makamandag. Paano kung makarating iyon kay Sir Tristan? Paano kung may makakilala sa kanya, kahit sa anino lang ng sayaw? Kinaumagahan, ang takot ni Olivia ay nagkatotoo. Nasa pantry siya, nagtitimpla ng kape, nang marinig niya ang boses ni Miguel, isa sa mga kaibigan ni Sir Tristan na kasama nito noong unang gabi sa Alessi. Kasama nito si Dennis, ang bagitong taga-sales. Pre, panoorin mo to ulit, sabi ni Dennis, mayabang na ipinapakita ang phone niya kay Miguel. Si Miss O yan ng Lycids. Lupit, no? Nga, nakita ko na yan, sagot ni Miguel, pero kinuha pa rin ang phone. Si Tristan ang unang nakapansin dyan, di ba? Nung gabing kasama natin siya. Napahigpit ang hawak ni Olivia sa tasa ng kape. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Hindi siya makagalaw. Nakatayo lang siya sa likod ng coffee machine, nakikinig, ang puso niya ay dumadagundong. Pray. Tapos, tignan mo to, sabi ni Dennis, may kung anong pinindot sa phone. Medyo malabo, pero parang maihawig kay Emmett Villanueva, yung sekretarya ni Sir Teddy. Nabitawan ni Olivia ang tasa. Gumawa ito ng malakas na ingay nang bumagsak sa sahig, nabasag, at kumalat ang mainit na kape. Napalingon sina Dennis at Miguel. Nakita nila si Olivia, namumutla, ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ay, sorry, Death Villanueva. Okay ka lang, agad na sabi ni Dennis, tila nahiya. Oo, okay lang, sagot ni Olivia, ang boses ay nanginginig. Yumuko siya para pulutin ang mga basag na piraso, ngunit ang mga kamay niya ay hindi mapakali. Si Miguel, na mas matanda at mas matalas ang pakiramdam, ay tinitigan si Olivia ng may pagdududa. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Nakita niya ang pamumutla. At naalala niya ang sinabi ni Dennis. Parang may hawig kay Emmett Villanueva. Samantala, sa kanyang opisina, si Tristan ay abala sa pagpirma ng mga dokumento nang pumasok ang kanyang personal assistant, si Rona. Sir, pinapatawag po kayo ni Amy Chua sa boardroom. Urgent daw po. Tumango si Tristan. Paglabas niya ng opisina, nasalubong niya si Miguel na tila balisa. Tris, sandali, sabi ni Miguel, hinila si Tristan sa isang tabi. May ipapakita ako sa'yo. Ano yun, Miggy? Nagmamadali ako. Importante to, pre. Tungkol kay Miss C. Ipinakita ni Miguel ang phone. Ang video. Ang sayaw. Ang maskara. Pinanood ni Tristan ang video, ang kanyang mukha ay walang emosyon. Tahimik. Nakatutok ang mga mata sa bawat galaw ng babae sa screen. Ang pamilyar na indak. Ang pamilyar na enerhiya. Ang mga matang iyon, kahit sa malabong kuha, ay hindi maipagkakaila. Sabi ni Dennis, yung bago sa seles, parang kamukha raw ni Olivia, sabi ni Miguel, maingat sa kanyang mga salita. Nung una, hindi ko pinansin. Pero kanina, nung nabasag ni Olivia yung tasa sa pantry, yung reaksyon niya parang may tinatago, pre. Binalik ni Tristan ang phone kay Miguel. Hindi pa rin ito nagsasalita. Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso. Ang gabi ng halik. Ang mga mata ni Olivia sa opisina. Ang mga mata ni Miss O sa dilim. Ang pagtanggi ni Olivia sa Cebu trip dahil masama ang pakiramdam ng ina. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ikaw nga talaga, Olivia, ang bulong niya noong gabing iyon ay hindi na lang isang hinala. Bumalik si Olivia sa kanyang cubicle, ang buong katawan ay nanginginig pa rin. Ang mga salita ni Dennis ay umuulit-ulit sa kanyang isip.
Kamukha ni Emmett Villanueva. Alam na ba nila? Alam na ba ni Sir Tristan? Ang takot ay sumisikip sa kanyang dibdib, nahihirapan siyang huminga. Pumunta siya sa banyo. Tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mukhang gusgusin, ang mga mata ay namumugto sa pinipigilang luha. Ang kanyang sikreto, ang sikretong pilit niyang iningatan, ay malapit ng mabunyag. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang trabaho niya ang nakataya, kundi pati na rin ang puso niya. Napahagulhol siya, ang mga hikbi ay pinipigilan ng kanyang mga palad. Ang sakit. Ang takot. Ang hiya. Lahat ay naghalo-halo. Nang kumalma siya ng kaunti, tinawagan niya si Mang Dante. Mang Dante, yung mga video po ni Miss O. Yung mga kuha sa bar pwede po bang ipatanggal lahat? Halos pakiusap niyang sabi, ang boses ay basag. Ha? Bakit, Miss O? Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Mang Dante. Alam mo namang mahirap yun, lalo na kung na-share na. Kailangan po, Mang Dante. Pakiusap. Gawin niyo po ang lahat. May kumakalat na po. Natatakot po ako. Sige, Miss, susubukan ko. Pero mag-iingat ka dyan, ha? Sinabi ko naman sa'yo, delikado iyang ginagawa mo. Baka may makakilala sa'yo. Ang boses ni Mang Dante ay puno ng pag-aalala. Magpahinga ka muna siguro sa pagsasayaw. Magpahinga? Paano? Ang gamot ni nanay. Ang mga bayarin. Pagbalik ni Olivia sa kanyang lamesa, naramdaman niya ang pagbabago sa atmosfera. Ang mga dating palakaibigang ngiti ng ilang katrabaho ay napalitan ng mapanuring mga tingin. Ang mga bulungan ay tila mas malakas, mas direkta. Ang chismis ay mabilis kumalat sa opisina, tulad ng isang virus. Ang babae sa video. Kamukha ni Olivia. Siya kaya si Miss O. Ang bawat sulyap, bawat ngisi, ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho. Bandang hapon, habang papalabas na sana siya ng opisina, tinawag siya ni Rona, ang assistant ni Sir Tristan. Villanueva, pinapatawag po kayo ni Sir Tristan sa opisina niya. Ang puso ni Olivia ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ito na. Ito na ang katapusan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ng C. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa dati. Ang kanyang mga palad ay pinagpapawisan, ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Kumatok siya. Pasok. Ang boses ni Tristan, kalmado ngunit may bigat. Pagpasok ni Olivia, naabutan niya si Sir Tristan na nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya, nakatingin sa malawak na cityscape ng Makati. Ang silid ay tahimik, tanging ang malayong ugong ng trapiko ang maririnig. Sir Tristan? Dahan-dahang humarap si Tristan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay hindi mabasa. Walang ngiti. Walang bakas ng anumang emosyon na makakapagbigay ng clue kay Olivia. Lumapit ito sa kanyang lamesa, kinuha ang kanyang cellphone, at may pinindot. Pagkatapos ay ipinatong niya ito sa lamesa, ang screen ay nakaharap kay Olivia. Ang video. Ang video ni Miss nakapause sa isang frame kung saan bahagyang nakikita ang kurba ng kanyang panga at ang kanyang mga labi sa ilalim ng maskara. Napatingin si Olivia sa screen pagkatapos ay kay Sir Tristan. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, puno ng takot at pag-asang sana ay hindi ito totoo. Si Tristan ay lumapit sa kanya, bawat hakbang ay mabagal at sinadya. Huminto ito sa mismong harapan niya. Ang distansya nila ay sapat lang para maramdaman ni Olivia ang init ng katawan nito. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Isang titig na tumatagos, isang titig na tila alam na ang lahat. Ang katahimikan ay halos nakakabingi. At pagkatapos, sa isang boses na mahina ngunit malinaw, isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Olivia, nagsalita si Tristan. May gusto akong itanong sa'yo, Olivia. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw. At gusto ko, sumagot ka ng tapat. Ang takot ni Olivia ay umabot na sa sukdulan. Ang mga salitang iyon, ang titig na iyon. Alam na niya. Ang mga salita ni Tristan ay parang isang malakas na sampal kay Olivia, kahit pa ito'y binitiwan sa mahinahon at kontroladong tinig. May gusto akong itanong sa'yo, Olivia. At gusto ko, sumagot ka ng tapat.
Ang video ni Miss O na nakadisplay pa rin sa screen ang telepono nito sa ibabaw ng mesa ay tila isang tahimik na akusasyon, isang ebidensyang hindi niya matatakasan. Nanuyo ang lalamunan ni Olivia. Ang mga kamay niya, nakakuyom sa kanyang tagiliran, ay nanginginig. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang itanggi ang lahat. Ngunit ang titig ni Tristan, ang mga matang iyon na minsan niyang nakitaan ng lambot, ng interes, ng pagkalito, at ngayon ay hindi maipaliwanag na intensidad, ay pumipigil sa kanya. Aano po yun, sir? Halos hindi marinig na tanong ni Olivia, ang boses niya ay garalgal, puno ng takot. Bawat segundo ng katahimikan sa loob ng malawak na opisina ni Tristan ay tila isang walang katapusang paghihirap. Hindi agad sumagot si Tristan. Patuloy lang itong nakatitig sa kanya, na para bang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, hinahanap ang katotohanan sa likod ng kanyang mga mata. Ang sakit. Ang sakit ng pakiramdam na para siyang isang insektong nakapin sa ilalim ng microscope, bawat kahinaan ay nakalantad. Maya-maya, nagsalita ito, ang boses ay mababa at seryoso. May company event tayo next week. Isang charity ball. It's a very important event for Candelaria Holdings. Maraming importanteng kliyente at potential investors ang pupunta. Kumunot ang noo ni Olivia. Company event. Charity ball. Ito ba ang itatanong nito? Sa gitna ng lahat ng tensyon, ng video, ng hinala, ito ang mahalaga. O baka naman may iba itong pakay? Oo po, sir. Nabasa ko po sa memo, mahinang sagot niya. Good, sabi ni Tristan. I want you to be there. Natigilan si Olivia. Pipo. Ako po. Bilang sekretarya niya, hindi naman siya karaniwang sumasama sa mga ganitong kalalaking event, lalo na kung gabi at formal. Kadalasan, ang mga managers at executives lang ang required. Yes, Olivia. You, ni Tristan. As in the personal guest. Ang mga salitang key personal guest ay umalinggaw sa isip ni Olivia. Hindi bilang sekretarya. Hindi bilang empleyado. Kundi bilang personal na bisita. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ba ay isang pagsubok? Isang bitag? Pero sir, nagsimula siyang magdahilan. Wala po akong isusuot na angkop para sa ganoong okasyon. At saka, baka podi. Don't worry about what to wear, putol ni Tristan. I'll take care of that. If my assistant, Rona, will coordinate with you. Ang kailangan ko lang ang presensya mo. Ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng lugar para sa pagtanggi. Is that clear, Glet Villanueva? Ang paggamit nito ng kanyang apelyido, sa kabila ng pag-imbita sa kanya bilang personal guest, ay nagbigay ng kakaibang pangingilabot kay Olivia. Ay yes, sir. Clear po, wala sa sariling sagot niya. Ano pa nga ba ang magagawa niya? Nang sumunod na mga araw, ang paghahanda para sa charity ball ay naging isang dagdag na pabigat sa isipan ni Olivia. Si Rona, ang masungit ngunit epesyenteng assistant ni Tristan, ay nag-ayos ng appointment sa isang kilalang designer. Pinapili siya ng gown, isang elegante ngunit konserbatibong silver gray na bestida. Inutusan siyang magpa-hair and makeup sa araw ng event, lahat ay tila perpektong inaayos, ngunit para kay Olivia, ang bawat hakbang ay parang paglalakad patungo sa bitayan. Alam niyang may kinalaman ito sa hinala ni Tristan. Ang charity ball na ito ay hindi lang basta event, ito ay isang entablado. At siya, si Olivia Villanueva, ang nasa spotlight, hindi bilang Miss O na nakamaskara, kundi bilang siya, ang babaeng pinaghihinalaang may itinatagong sikreto. Sa gabi ng charity ball, habang inaayusan siya sa isang salon na ni-reserve ni Rona, tinititigan ni Olivia ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay ibang-iba kay Olivia na araw-araw pumapasok sa opisina sakay ng jeepney, at mas lalong iba kay Miss O na nagsasayaw sa madilim na entablado ng lisik. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng updo, may ilang hibla na malayang nakalailay sa kanyang mukha. Ang makeup niya ay simple, ngunit nagpapatingkad sa kanyang mga mata, ang mga matang pinagmumulan ng lahat ng ito. Ang silver gray gown ay bumagay sa kanya, nagbigay ng sofistikadong dating. Maganda siya, hindi niya maikakaila. Ngunit ang ganda ay nababalutan ng lungkot at takot. Para kang si Cinderella, Olivia, bulong niya sa sarili. Pero ang problema,
Hindi mo alam kung sino ang Prince Charming mo, o kung isa ba siyang halimaw na naghihintay lang na mag-alas 12 para ipakita ang totoong anyo. Nang dumating ang kotse na susundo sa kanya, isang itim na limousine, courtesy of A. Candelaria, pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na ihahatid sa kanyang paglilitis. Sa venue ng ball, isang grand ballroom sa isang 5-star hotel, ang lahat ay kumikinang. Mga chandelier, mga taong nakaeleganteng kasuotan, ang tunog ng isang string quartet. Si Olivia ay sinalubong ni Rona sa entrance at iginya papasok. Agad niyang nahanap si Tristan. Nakatayo ito malapit sa isang grupo ng mga importanteng tao, suot ang isang perpektong itim na tuksedo. Gwapo. Imposibleng hindi mapansin. Nang makita siya nito, bahagya itong umiti, isang ngiting formal, para sa publiko. Lumapit ito. Olivia, bati nito, ang mga mata ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. You look stunning. Salamat po, sir, sagot niya, ramdam ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Ang mga sumunod na oras ay isang pagpapahira. Ipinakilala siya ni Tristan sa ilang mga kliyente bilang very capable secretary, Olivia Villanueva. Ang bawat ngiti, bawat pakikipagkamay ay pilit. Ang kanyang isip ay wala sa mga usapan tungkol sa negosyo, o sa mga papuri tungkol sa ganda ng event. Ang isip niya ay nasa mga mata ni Tristan, sa mga hindi nito sinasabi. Sa isang pagkakataon, habang nakatayo sila malapit sa isang fountain, nag-uusap tungkol sa isang bagong charity project, biglang sinabi ni Tristan, alam mo, Olivia, may mga taong mas komportable sa dilim. Mas malaya sila kapag hindi sila nakikita, kapag may takip ang kanilang mukha. Napatingin si Olivia kay Tristan, ang puso niya ay kumabog. Direkta ba itong patama? Baka po mas totoo sila sa dilim, sir, sinubukan niyang itago ang panginginig ng boses. Ngumiti si Tristan, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. O baka naman, mas magaling lang silang magtago ng kanilang totoong pagkatao sa dilim. Hindi na nakasagot si Olivia. Ang sakit. Ang sakit ng bawat salitang tila may dalang patalim. Nang magsimula ang sayawan, isang mabagal na tugtog ang pumailan lang. Inilahad ni Tristan ang kanyang kamay. May I have this dance, Diet Villanueva? Ang formalidad ay nanunuot. Walang nagawa si Olivia kundi tanggapin. Habang magkayakap sila sa dance floor, ang isang kamay ni Tristan ay nasa kanyang baywang, ang isa ay hawak ang kanyang kamay, ang distansya nila ay halos wala na. Naamoy niya muli ang pamilyar na pabango nito. Ang init ng katawan nito ay tumatago sa manipis na tela ng kanyang gown. You dance well, Olivia, sabi ni Tristan, ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Natuto lang po ng kaunti, sir. Really? Saan ka natuto? Mukhang sanay ka. Ang mga salita ay tila may ibang kahulugan. Hindi na kinaya ni Olivia. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang sasabog na. Ang mga pinipigilang luha ay nagbabadyang tumulo. Sir, pwede po bang umupo muna tayo? Medyo nahihilo po ako pagsisinungaling niya. Pero hindi pumayag si Tristan. Mas hinigpitan nito ang hawak sa kanyang baywang. Sandali lang, Olivia. May gusto lang akong linawin. Tumingala si Olivia sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong, puno ng sakit. Alam mo, simula ni Tristan, ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Si Miss O'Shea's a fascinating woman. Mysterious. Alluring. Pero alam mo kung ano ang mas gusto ko sa kanya? Umiling si Olivia, hindi makapagsalita. Ang pagbanggit nito sa pangalan ni Miss o sa ganitong sitwasyon ay parang isang sampal. Ang tapang niya, patuloy ni Tristan. Ang tapang niyang harapin ang mundo, kahit pa sa paraang hindi katanggap-tanggap sa iba. Ang tapang niyang gawin ang lahat para sa mga mahal niya sa buhay. Huminto ito, tila pinapakiramdaman ang reaksyon ni Olivia. At alam mo ba, Olivia? May nakikita akong ganong tapang sa'yo. Sa likod ng iyong pagiging mahinhin, sa likod ng iyong mga ngiti, may nakikita akong lakas. Isang lakas na handang gawin ang lahat. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa mga mata ni Olivia. Hindi na niya napigilan. Ang mga salita ni Tristan hindi ito akusasyon. Ito ay pag-unawa. O baka naman, isa pa ring pagsubok. Kaya, Olivia, bulong ni Tristan, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang pisngi.
Kung ikaw si Miss o kung ikaw nga siya, pipiliin pa rin kita. Ang mga salitang iyon. Pipiliin pa rin kita. Parang isang malakas na alon na humampas kay Olivia. Ang sakit, ang pag-asa, ang pagkalito, lahat ay naghalo-halo. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ito ba ang katotohanang matagal na niyang kinatatakutan, o isang pag-asang hindi niya inaasahan? Hindi na niya kinaya. Ang lahat ng emosyon ay sumabog. Sa gitna ng dance floor, sa harap ng maraming tao, sa ilalim ng kumikinang na mga ilaw, ginawa ni Olivia ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinaplos ang pisngi ni Tristan, at pagkatapos, inilapit ang kanyang mukha at hinalikan ito. Isang halik na puno ng sakit, ng pasasalamat, ng desperasyon, ng pag-ibig na hindi niya masabi. Nagulat si Tristan, ngunit hindi ito umurong. Tinugon nito ang kanyang halik, mas malalim, mas mapusok kaysa sa halik nila sa madilim na pasilyo ng bar. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Ang mga mata ni Tristan ay puno ng pagtataka, ng pagnanasa, at ng isang bagong pag-unawa. Ngunit si Olivia, napuno ng biglaang takot at pagsisisi sa kanyang ginawa. Isang impulsibong kilos na maaaring sumira sa lahat. Sorry, bulong niya, ang boses ay basag. Hinilan niya ang sarili palayo kay Tristan. Kailangan kong umalis. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya palabas ng ballroom, palayo kay Tristan, palayo sa mga mapanuring mata, palayo sa sakit na dulot ng pagiging si Olivia at si Miss. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang lamunin ang dilim ng koridor ay ang mukha ni Tristan, naguguluhan, nasasaktan at tila nangungulila. Ang umaga pagkatapos ng charity ball ay sumikat na may dalang bigat na hindi kayang pag-aanin ng sikat ng araw. Si Olivia, pagod mula sa halos hindi pagtulog at sa emosyonal na bagyong pinagdaanan, ay gumising sa isang desisyong matagal nang namumuo sa kanyang isipan, isang desisyong pinatibay ng mga pangyayari kagabi. Ang halik. Ang mga salita ni Tristan. Ang sarili niyang impulsibong kilos. Lahat iyon ay malinaw na senyales, kailangan na niyang tapusin ito. Hindi na niya kayang magpanggap. Hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng dalawang buhay, lalo na ngayong alam na niya, o halos alam na niya, ang katotohanan sa puso ni Tristan, isang katotohanang mas lalong nagpapahirap sa kanya. Ang pipiliin pa rin kita ay parang isang matamis na lason. Nakakaakit, ngunit nakamamatay sa kanyang kaluluwa. Dahil paano niya haharapin ang pagpili na iyon kung ang pundasyon ng lahat ay kasinungalingan? Bago pa man tumilaok ang mga manok sa kapitbahay, nag-empath na si Olivia ng ilang gamit sa isang lumang maleta. Ang kanyang mga damit pang opisina, ang iilang personal na gamit, ang picture frame ng kanyang mga magulang. Ang apartment na ilang taon na rin niyang tinirhan, ang bawat sulok ay may alaala ng kanyang pakikipaglaban para sa buhay at para sa ina, ay iiwanan na niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya, kailangan niyang lumayo. Lumayo kay Tristan. Lumayo sa Candelaria Holdings. Lumayo sa anino ni Miss. Sa ibabaw ng maliit na lamesa, iniwan niya ang isang sulat para kay Aling Nena, ang may-ari ng apartment, kasama ang natitirang bayad sa upa at kaunting pasobra para sa abala. Sa isang hiwalay na sobre, inilagay niya ang kanyang resignation letter, maikli at formal, walang paliwanag, walang emosyon. Ipapakiusap niya kay Aling Nena na ipadala ito sa opisina. Ang pinakamabigat na bahagi ay ang pagpapaalam sa kanyang nanay Elena. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang ina ay natutulog pa ng mahimbing, ang paghinga ay tila mas payapa kaysa mga nakaraang araw. Hinaplos ni Olivia ang noo nito, pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Hindi niya kayang sabihin ang totoong dahilan. Sasabihin na lang niyang may bigla ang trabahong inalok sa probinsya, mas malaki ang sahod, mas makakatulong sa gamutan nito. Isang panibagong kasinungalingan, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamabuting paraan para hindi na ito mag-alala. Ang utang na loob niya sa ina ang nagtulak sa kanya sa landas ni Miss O, ang pagmamahal niya rito ang magtutulak sa kanya palayo ngayon. Nang magsimulang mamula ang kalangitan sa silangan, tahimik na lumabas si Olivia ng apartment, dala ang kanyang maliit na maleta at ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Sumakay siya ng unang jeep na dumaan, walang tiyak na destinasyon. Ang mahalaga, makalayo.
Samantala, sa Candelaria Holdings, ang pagpasok ni Tristan ay may kasamang hindi maipaliwanag na pag-asa. Ang mga nangyari kagabi sa ball, ang sayaw, ang mga salita, at higit sa lahat, ang halik ni Olivia, ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw. Nasaktan siya sa biglaang pag-alis nito, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may nabuong pag-unawa. Si Olivia. Si Miss iisa lang sila. At handa siyang tanggapin iyon. Handa siyang harapin ang anumang komplikasyon. Ang kailangan lang niya ay makausap ito, linawin ang lahat, at sabihing seryoso siya. Ngunit pagdating niya sa opisina, ang cubicle ni Olivia ay bakante. Walang gamit. Walang bakas na may nag-opisina doon. Ang tanging naroon ay isang maliit na halaman na minsan niyang nakitang dinidiligan nito. Rona, where's it Villanueva? Tanong niya sa kanyang assistant, may bahid ng kaba sa boses. Hindi ko po alam, sir. Wala pa po siya. Hindi rin po nag-text o tumawag, sagot ni Rona, nagtataka rin. Lumipas ang ilang oras. Walang Olivia. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone nito, ngunit naka-off. Ang kaba ni Tristan ay unti-unting napalitan ng pag-aalala, at pagkatapos ng isang hindi maipaliwanag na takot. Baka naman dahil sa kanya? Dahil sa mga sinabi niya? Nang tanghali, dumating ang isang messenger dala ang isang sobre para kay Tristan. Ang resignation letter ni Olivia. Maikli. Formal. Walang paliwanag. Parang isang suntok sa sikmura ni Tristan. Nag-resign? Bakit? Nang walang pasabi. Agad niyang tinawagan ang EC, walang forwarding address. Walang contact number maliban sa cellphone na naka-off. Tinawagan niya si Mang Dante ng Illicid. Mang Dante, si Miss o si Olivia nagpakita ba sa inyo? Naku, Sir Tristan, hindi po. Kanina pa nga po ako nag-aalala. Simula nung kumalat yung video, hindi na po nagparamdam. Baka po natakot. Ang takot ni Tristan ay lumaki. Nawawala si Olivia. At pakiramdam niya, kasalanan niya. Ang kanyang mga pagsubok, ang kanyang mga hinala, ang kanyang mga salita, baka iyon ang nagtulak dito palayo. Ang pag-asang naramdaman niya kaninang umaga ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pagsisisi at pangamba. Hindi siya mapakali. Pinuntahan niya ang address ng apartment ni Olivia na nakuha niya mula sa GT files. Kumatok siya. Si Aling Nena ang nagbukas. Magandang hapon po. Hinahanap ko po si Olivia Villanueva, sabi ni Tristan. Ay, sir, kakaalis lang po ni Olivia kaninang madaling araw. May dala pong maleta. Sabi po, may trabaho daw pong nakuha sa probinsya. Probinsya? Saan pong probinsya? Hindi po nabanggit, sir. Basta nagmamadali po. Iniwan lang po itong sulat para sa inyo. Inabot ni Aling Nena ang isa pang sobre. Binuksan ito ni Tristan. Isang maikling sulat. Sir Tristan. Ang bawat salita ay parang tinik sa puso ni Tristan. Huwag niyo na po akong hanapin. Pero paano? Paano niya hindi hahanapin ang babaeng nagpabago sa takbo ng kanyang mundo, ang babaeng sabay niyang minahal bilang Olivia at Miss O? Nagtanong-tanong si Tristan. Sa mga kapitbahay. Sa tindahan sa kanto. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Olivia. Para siyang bula na biglang naglaho. Ang tanging alam nila, may sakit ang ina nito at madalas itong dalhin sa isang pampublikong ospital sa Quezon City. Ospital. Iyon ang tanging pag-asa ni Tristan. Gabi na nang marating ni Tristan ang ospital. Isang malaki, maingay at punong-puno ng taong gusali. Nagtanong siya sa information desk. Elena Villanueva. May record. Nasa ward para sa mga may sakit sa bato. Mabilis na tinungo ni Tristan ang ward. Ang amoy ng gamot at disinfectant ay nanunuot sa ilong. Ang mga tunog ng mga monitor, ang mga ungol ng mga pasyente, ang mga pagod na boses ng mga nurse. Isang mundo na malayong-malayo sa kanyang kinagis ng yaman at kaginhawaan. At doon, sa isang sulok ng ward, sa tabi ng isang kama kung saan nakahiga ang isang matandang babae na may oxygen mask, nakita niya si Olivia. Nakaupo ito sa isang monoblock chair, ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kama, mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay pagod, may mga bakas ng tuyong luha sa pisngi.
Ang suot nitong damit ay simple, malayo sa eleganteng gown na suot nito sa ball, o sa kumikinang nakasuotan ni Miss ito si Olivia. Ang totoong Olivia. Walang maskara, walang pagpapanggap. Tanging ang pagmamahal sa ina ang dala. Napahinto si Tristan. Ang puso niya ay tila dinudurog sa nakikita. Ang galit, ang pag-aalala, ang takot, lahat ay napalitan ng isang matinding awa at paghanga. Ito ang babaeng handang gawin ang lahat, kahit pa ang ibenta ang sariling dignidad, para lang sa ina. Ito ang babaeng sinaktan niya, ang babaeng itinulak niya palayo. Dahan-dahang lumapit si Tristan, maingat na hindi makagawa ng ingay. Kinuha niya ang manipis na kumot na nahulog sa paanan ni Olivia at maingat na ikinumot ito sa kanya, hanggang sa balikat. Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tinitigan niya ang payapang mukha ni Olivia. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng galit ay nawala. Ang tanging natira ay ang pagmamahal, isang pagmamahal na mas malalim, mas totoo kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Yumuko si Tristan, ang kanyang mga labi ay malapit sa tainga ni Olivia. At sa isang bulong na puno ng pagsisisi, ng pangako, at ng hindi masukat na pagmamahal, sinabi niya, "Hindi na kita papayagang mawala ulit, Olivia. Hinding-hindi na." Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ni Olivia ang kanyang mga mata, nagising sa pakiramdam na may nakatingin sa kanya, sa init ng kumot na hindi niya maalalang inilagay. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Tristan, malapit sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng emosyong hindi niya maintindihan. Gulat, pagkalito, takot. Ang lahat ng iyon ay bumalot kay Olivia. Tristan, ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, ang boses ay paos. Paano mo ako nahanap?" Ang mga mata ni Tristan ay hindi bumibitiw. Ang pag-asang muling sumilay sa puso ni Olivia ay kasabay ng takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang tanong ni Olivia, "Paano mo ako nahanap?" ay lumutang sa tahimik na ward ng ospital, kasama ng mahihinang tunog ng mga medical equipment at ng mga buntong hininga ng ibang pasyente. Si Tristan, na nakaluhod pa rin sa tabi niya, ay hindi agad sumagot. Tinitigan lang niya si Olivia, ang mga mata ay puno ng emosyong nag-uumapaw, pagsisisi, pag-unawa, at isang pagmamahal na tila mas matatag pa kaysa dati. Dahan-dahang umayos ng upo si Olivia, ang kumot na ibinalot sa kanya ni Tristan ay nahulog sa kanyang kandungan. Ang gulat sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala at pagkatapos ng pamilyar na takot. Ito na ba ang komprontasyon na matagal na niyang iniiwasan? Ngayong alam na nito ang lahat, iiwan na ba siya nito ng tuluyan? O mas masahol pa, ipapahiya? Olivia, nagsimulang magsalita si Tristan, ang boses ay malumanay, halos isang bulong. "Hindi mahalaga kung paano kita nahanap. Ang mahalaga, nandito ako." Bakit ka nandito, Tristan?" tanong ni Olivia, ang boses ay nanginginig. Alam mo na ang lahat, hindi ba? Ang tungkol kay Miss ang tungkol sa pagsisinungaling ko." Napayuko siya, hindi makatingin ang diretso sa mga mata nito. Ang hiya ay parang isang mabigat na kadenang gumagapos sa kanya. Handa na siya sa panghuhusga, sa galit, sa pagtalikod. "Olivia," sagot ni Tristan, ang tono ay walang bahid ng panunumbat. "Alam ko na. At matagal ko nang dapat nalaman o inamin sa sarili ko." Lumapit pa ito ng kaunti, ang mga kamay ay nakaakma na hawakan ang kanya, ngunit nag-aalangan. "Pero hindi galit ang nararamdaman ko." Tumingala si Olivia, nagtataka. Hindi. Umiling si Tristan. "Noong una, marahil pagkalito. Siguro, kaunting sakit dahil sa paglilihim mo. Pero habang iniisip ko ang lahat, habang pinagdugtong-dugtong ko ang mga pangyayari, ang nangingibabaw ay paghanga." Paghanga, hindi makapaniwalang ulit ni Olivia. "Para saan?" "Sa pagsisinungaling ko. Sa pagiging mananayaw ko sa isang bar." Ang pait sa kanyang boses ay hindi maitago. "Paghanga sa tapang mo, Olivia," sabi ni Tristan, ang boses ay puno ng sinseridad. Hinawakan na nito ang kanyang mga kamay, marahan ngunit matatag. Ang init ng mga palad nito ay nagbigay ng kakaibang kapanatagan kay Olivia. "Sa lakas mo na harapin ang lahat ng pagsubok para sa nanay mo. Sa kakayahan mong magsakripisyo, kahit pa ang kapalit ay ang sarili mong kapakanan, ang sarili mong reputasyon. Hindi lahat ng tao kayang gawin yun." Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Olivia,
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang dahil sa sakit o takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang hindi naramdaman, ang pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya. Pero niloko kita, Tristan, sabi niya, ang boses ay basag. Ginamit ko ang pagiging si Miss O para makakuha ng pera. At ikaw ang boss ko. Ang dami kong nilabag na patakaran, ang dami kong itinago. Olivia, sabi ni Tristan, masinigpitan ang hawak sa kanyang mga kamay. Ang pera, ang trabaho, ang kumpanya lahat yan, pwedeng palitan, pwedeng ayusin. Pero ang puso, ang tunay na nararamdaman, hindi mo iyon mabibili, hindi mo iyon mapipilit. Tinitigan siya nito ng diretsyo sa mata. Alam mo, noong una kitang makita bilang si Miss O, naakit ako sa misteryo, sa galing mo sa pagsayaw. Pero habang tumatagal, habang nakikilala ko si Olivia Villanueva sa opisina, ang tahimik, ang masipag, ang may malalim na malasakit sa pamilya, doon ako tuluyang nahulog. Napasinghap si Olivia. Pero akala ko, si Miss O ang gusto mo. Ngumiti si Tristan, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pagmamahal. Si Miss O ang unang nakakuha ng atensyon ko. Siya ang nagbukas ng pinto. Pero si Olivia ang nagpatibok ng puso ko. Si Olivia na simple, na totoo, na puno ng pagmamahal. At nang malaman kong iisa lang pala kayo, hindi nabawasan ang pagtingin ko. Bagkus, mas lalo pa itong lumalim. Hindi ko maintindihan, Tristan, umiiling na sabi ni Olivia. Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingan ko, paano mo pa nasasabi yan? Inaasahan niya ang galit, ang pagkadismaya. Hindi ito. Dahil ang pagmamahal, Olivia, hindi perpekto, sagot ni Tristan. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng taong walang mali, walang sikreto. Ito ay tungkol sa pagtanggap. Pagtanggap sa kabuuan ng isang tao, ang liwanag at dilim niya, ang lakas at kahinaan niya. At ikaw, Olivia, ikaw ang gusto kong makasama, sa liwanag man o sa dilim. Bilang si Olivia, o bilang si Miss O kung sino ka pa man sa pagitan. Dahil ang mahal ko, ikaw, sa umaga man o gabi. Ang mga salitang iyon ay parang isang balsamo sa sugatan niyang puso. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila unti-unting gumagaan. Ang takot ay napapalitan ng isang munting pag-asa. Tristan, ang tanging nasabi niya, ang mga luha ay malayang dumadaloy na ngayon. Sa sandaling iyon, isang mahinang ubo ang narinig nila mula sa kama. Si Nanay Elena, dahan-dahang iminumulat ang mga mata. Napatingin ito sa kanila, ang tingin ay nagpapalipat-lipat mula kay Olivia, patungo kay Tristan, na nakahawak pa rin sa kamay ng anak niya. Anak, mahinang tawag ni Nanay Elena. Sino siya? Agad na lumapit si Olivia sa ina. Nay, gising na po kayo. Kumusta po ang pakiramdam niyo? Hinaplos niya ang buhok nito. Medyo ayos na, anak, sagot ng matanda, ang mga mata ay nakatuon pa rin kay Tristan. Boyfriend mo? Namula si Olivia. Napatingin siya kay Tristan, na ngayon ay nakangiti ng bahagya. Lumapit si Tristan sa tabi ng kama. Magandang gabi po, Nanay Elena. Ako po si Tristan. Kaibigan po ni Olivia. Nagmano ito sa matanda, isang kilos na nagpakita ng malaking respeto. Umiti si Nanay Elena, isang matamis na ngiti. Mabait kang bata, iho. Aalagaan mo itong anak ko, ha? Medyo matigas ang ulo niyan pero napakabuti ng puso. Opo, Nay, sagot ni Tristan, tumingin kay Olivia ng may pagmamahal. Makakaasa po kayo. Ang eksenang iyon, ang simpleng pag-uusap, ang basbas ng isang ina, ang pag-asa sa mga mata ni Olivia at Tristan, ay tila isang sagradong sandali sa loob ng maingay at magulong ospital. Nang makatulog muli si Nanay Elena, muling hinarap ni Tristan si Olivia. Ang ward ay medyo humupa na, ang ibang mga pasyente at bantay ay natutulog na rin. Ang tanging liwanag ay mula sa night lamp sa istasyon ng mga nurse at sa sinag ng buwan na sumisilip sa bintana. Olivia, sabi ni Tristan, kinuha muli ang mga kamay nito. Alam kong marami tayong kailangang pag-usapan. Marami tayong kailangang ayusin. Pero may isang bagay akong gustong malaman mo, isang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban. Huminga ito ng malalim, ang mga mata ay hindi bumibitiw sa kanya. Mula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Binigyan mo ng kulay ang mundo kong dati puro itim at puti lang ng negosyo. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng sakripisyo, ng tunay na pagmamahal.
At kahit na dumaan tayo sa maraming pagsubok, sa maraming kasinungalingan at takot, isa lang ang naging malinaw sa akin. Lumuhod si Tristan sa harap ni Olivia, sa sahig ng ospital, sa tabi ng kama ng ina nito. Walang magarbong singsing na dala, walang inihandang speech. Tanging ang puso niyang bukas at tapat. Olivia Villanueva, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ikaw ang Miss O ng buhay ko, ang liwanag sa aking dilim. Will you marry me? Natigilan si Olivia. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Ang proposal. Dito. Sa ospital. Sa gitna ng sakit at pag-asa. Simple, ngunit puno ng katotohanan. Puno ng pagmamahal. Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya si Tristan, ang lalaking minahal niya sa dalawang magkaibang anyo, ang lalaking handang tanggapin siya sa kabila ng lahat. Ang puso niya ay sumisigaw ng. Dahan-dahan, tumango si Olivia, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labing nanginginig. Yes, Tristan, bulong niya. Yes, I will marry you. Ang ngiti ni Tristan ay tila nagliwanag sa buong silid. Tumayo ito at niyakap si Olivia ng mahigpit. Isang yakap na puno ng ginhawa, ng pasasalamat, ng pangako ng isang bagong simula. Ang kanilang mga puso ay sabay na tumitibok, sa iisang kumpas, sa ilalim ng tahimik na liwanag ng ospital. Walang perpektong love story. Ang sa kanila ay nagsimula sa dilim, sa mga kasinungalingan, sa mga maskara. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa gitna ng sakit at pagsubok, natagpuan nila ang liwanag ng pagpapatawad, ng pagtanggap, at ng isang pag-ibig na handang harapin ang anumang hamon. Kinabukasan, habang ang araw ay muling sumisikat, magkahawak kamay silang lumabas ng ospital. Si Nanay Elena ay unti-unti nang gumagaling, at si Tristan ang unang nag-alok na sagutin ang lahat ng gastusin. Isang bagong umaga. Isang bagong pag-asa. Isang bagong buhay ang naghihintay para kina Olivia at Tristan, hindi na bilang sekretarya at boss, hindi na bilang Miss O at ang misteryosong tagahanga, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan, handang harapin ang bukas ng magkasama. Walang maskara, walang takot, tanging pag-ibig lang. Ang kanilang paglalakbay ay hindi pa tapos, ngunit alam nila, hanggat magkasama sila, anumang unos ang dumating, malalampasan nila ito. Dahil ang tunay na pag-ibig, natututong magpatawad, natututong maghilom, at higit sa lahat, natututong manatili, sa liwanag man o sa dilim. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat sandaling inilaan ninyo upang samahan sina Olivia at Tristan sa kanilang paglalakbay, mula sa unang kabanata na puno ng gulat at pagtatago, hanggang sa huling pahina na nag-iwan sa atin ng pag-asa at paghilom. Ang inyong suporta at interes ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko sa bawat salitang aking isinulat. Habang binubuo ko ang kwentong ang sekretong gabi ni Miss O, para na rin akong naging si Olivia, naramdaman ko ang kanyang mga takot, ang kanyang mga sakripisyo, ang bigat ng kanyang mga lihim. Naramdaman ko rin ang pag-asa at kilig sa bawat ngiti at sulyap ni Tristan. Hindi naging madali ang paghabi sa bawat eksena, lalo na ang pagbalanse sa dalawang magkaibang mundo ng ating bida. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagsusulat ng mga tagpong puno ng tikilig, at may mga sandali ring napapaluha ako sa mga pagsubok na kanilang hinarap. Ang pinakamasarap na bahagi siguro ay noong unti-unti nang nabubuo ang pag-ibigan nila, noong nagsisimula ng matunaw ang mga maskara at lumalabas ang tunay na damdamin. Isang malaking kasiyahan para sa akin na makitang nagbunga ang lahat ng iyon sa isang pagtatapos na, sana ay, nagbigay sa inyo ng ngiti at init sa puso. Sa likod ng bawat kwento, laging may mga aral na nais nating ibahagi. Sa istorya ni na Olivia at Tristan, nais kong iparating na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging perpekto o madali. Ito ay puno ng mga pagsubok, minsan ay may mga kasinungalingan at takot. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay matututong magpatawad. Ito ay handang umunawa at tumanggap, hindi lang sa mga magagandang katangian, kundi pati na rin sa mga kahinaan at pagkakamali ng taong minamahal. Nais ko ring bigyang diin ang kahalagahan ng pamilya, ang lakas na ating nahuhugot mula sa pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, at ang tapang na harapin ang anumang hamon para sa kanila. At higit sa lahat, na ang bawat isa sa atin, gaano man karaming maskara ang ating isuot,
ay may karapatang magmahal at mahalin ng buo at totoo. Ngayong natapos na natin ang kwento, inaanyayahan ko kayong lahat na mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Sinong karakter ang pinakatumago sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni na Olivia at Tristan, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya, upang mas marami pa ang makasaksi sa kanilang pag-ibigan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong may akda.